Hello everyone! Happy Sunday po sa inyong lahat. So, ang i-share ko po sa inyo today ay about sa provision. Ayan. Ito yung napili ko po kasi alam ko na hindi lang po ako yung makaka-relate. Dito ako, ang dami-dami pong makaka-relate po sa lesson na ito. Okay, what is provision? So, yung provision po is ito yung mga blessings na inilaan ng Panginoon para sa kanyang mga anak. Ito pong mga blessings na ito ay inilaan base po sa pangangailangan natin. Hindi lamang po ito umiikot sa pera o sa pagkain. Sakop din po nito yung lakas na ibinibigay sa atin ng Lord, yung wisdom, opportunities, mga tao na bigla na lang dumarating sa buhay natin unexpectedly, pati na rin po yung mga paraan o situation na nangyayari sa buhay natin upang mangyari yung kalooban ng Panginoon. Pero hindi po ibig sabihin na lahat ng mga gusto natin ay ibibigay ng Diyos. Ang pangako po sa atin ng Lord ay maglalaan siya ayon sa tunay nating pangangailangan. Dahil po dyan, meron po ako sa inyong isi-share na isang pangyayari po sa Bible. So, ito po ay tungkol kay Abraham and kay Isaac. So, babasahin ko po sa inyo, bali maikli lang po ito. Sa Genesis 22, sinabi ng Diyos kay Abraham na ihandog niya si Isaac. So, nagkaroon ng testing sa faith ni Abraham. Napakahirap nito dahil si Isaac ang anak na ipinangako ng Diyos kay Abraham. So, kung aware po kayo sa kwento na ito na sobrang tagal po na magkaroon ng anak ni na Abraham and ni Sarah. So, habang naglalakbay sila papunta sa bundok, nagtanong po si Isaac, narito ang apoy at ang kahoy, ngunit nasaan ang korderong ihahandog? Yan po yung tanong ni Isaac sa kanyang ama. Sumagot si Abraham, ang Diyos ang maglalaan ng kordero para sa handog na susunugin, anak ko. Yan, matatagpuan po yan sa Genesis 22 verse 8. At nang dumating ang oras, nakita ni Abraham ang isang lalaking tupa na sumabit ang mga sungay sa dawagan. Iyon ang ibinigay ng Diyos bilang kapalit ni Isaac. Kaya tinawag ni Abraham ang lugar na ang Panginoon ang naglalaan, or Jehovah Jireh, or God will provide. Ayan. Meron na po bang dumating sa life ninyo na yung tipong wala ka na talagang matatakbuhan, wala ka nang malalapitan, tapos wala ka rin mapagkukuhanan, pero unexpectedly, may biglang dumating. Kasi ako, many times po itong nangyari sa akin. So, magbibigay ako sa inyo ng isang example. Ano? So, galing kasi kami sa Legazpi. Isang provision ito na nangyari sa amin. Halos naubos-ubos yung savings namin. No? Dahil nga po, bumili kami ng mga materyales. Natitira na lang po sa wallet ko is 200 pesos. Tapos, hindi pa po kami nung nagla-lunch. Yung 200 pesos na yon is pang lunch na po namin yon. So, ang nangyari, wala na po akong iba nung 200 pesos na yon. So, dumating na po kami doon sa kainan. Tapos, sabi ko kay Lord, habang kumakain kami, sabi ko kay Lord, hindi ko alam saan ako kukuha. Hindi pa din naman nagbabayad yung ibang mga customers. Wala na akong ibang pera noon. Sunday noon, Monday, pasok ka na naman sa school, papasok na naman si Angel. Tapos, kailangan ng baon, syempre. So, in short, wala akong panggastos sa darating na Lunes. So, habang kumakain ako, nagpipray lang ako. Sabi ko, Lord, I surrender everything to you. Kayo na po ang bahala. Kasi alam ko, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami pagkukulangin. Kasi ganun po ako. Kahit na anong ginagawa ko po, nagpipray ako, kinakausap ko po si Lord. Hanggang sa patapos na kaming kumain, merong bumili ng ulam. Unexpected to na makikita kami doon sa kainan na yon. Kasi malayo malayo yung barangay niya. So, nakita niya si Ay. Sabi niya, ay sir, sabi niya, i-fully paid ko na pala yung order ko. Diba? So, ayun fully paid na po yung order niya. So, diba? Napaka-buti ng Panginoon sa kanyang mga anak. At 'di ba sinabi ko po sa inyo na merong nakalaan base sa iyong pangangailangan. Ganoon din po yung nangyari sa amin. Kung ano yung pangangailangan namin, yun din yung ibinigay ng Diyos sa amin. So, amazing. Yun yung provision.
So, ayan po, kapag ka dumating ka po sa isang sitwasyon na ang magagawa mo na lang talaga ay lumuhod, ayan, so, panghawakan nyo po yung salitang God will provide. Ang bawat isa sa atin ay may inilaan na biyaya ang Panginoon. So, wag kang mawawala ng pag-asa dahil mahal na mahal ka ng Panginoon. Kailanman, hindi siya nagpabaya sa kanyang mga anak. Okay? Happy Sunday! Bye!